Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, August 28, 2025. Kabayan, meron pa rin tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please don't forget po muna to like and subscribe at pahit na rin po na notification bell para ma-update ho kita sa mga susunod nating mga update. Sa kasalukuyan ho ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang red warning signal or high chance na maging isang ganap na bagyo ang low pressure area. Meron po itong lokasyon ngayon na 415 kilometers west of Sangli, Cavite City. At ito po ay nagme-maintain sa 35 kilometers per hour na lakas ng hangin. Inaasahan din ho no, mamayang hapon hanggang sa gabi, ito ay lalabas na ng ating par. At possible na doon siya maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pero dahil sa low pressure area na yan, patuloy niyang pinapalakas o pinag-iibayo ang habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang forecast weather condition natin sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil na lamang po sa trap or extension ng low pressure area na may high chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Sa area ho ng Visayas, kasama na ho ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Quezon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil naman po sa southwest monsoon or hanging habagat. So possible impact sa mga lugar na aking binanggit, pagbabaha ho sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang sa Metro Manila at Dares naman ng Luzon ay patuloy din po maaapektuhan ng trap or extension ng hangin ng low pressure area na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho, dahil nga po dito sa banta ng LPA ay kasama na ho dyan ng southwest monsoon ay meron po tayong itinaas na heavy rainfall warning. Dahil sa habagat, inaasahan po ngayong araw ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito sa Occidental Mindoro, Palawan at sa Antique. Bukas naman, inaasahan naman ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro din po, Palawan at saka sa Antique po. Posible mong bago yan, depende po sa magiging lakas ng habagat at depende sa magiging kilos ito nga pong low pressure area. Kapag ito pong low pressure area ay naging isang ganap na bagyo at hindi pa nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy niya pong palalakasin ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So mas maganda na nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. At kapag ka naging isang bagyo na itong low pressure area na ito, tatawagin ho itong bagyong Jacinto sa loob ng ating par. Pang-5 bagyo ngayong Agosto at inaasang huling bagyo na ngayong August at pang-10 bagyo naman ngayong 2025. Ang mga posibilidad na pwedeng mangyari kung ito yung magiging typhoon category nga ba, posible at mas mataas ang tsansa. Dahil kung titignan nyo, kapag nandito na siya sa West Philippine Sea, mas lalo siyang lalakas dahil po sa sirkulasyon ng habagat or southwest monsoon na tumutulong sa kanyang magpalakas. Kung mapapansin niyo, kahit nagme-maintain ito sa high chance or red warning signal para maging isang ganap na bagyo, patuloy ito nagpapaulan, nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi po ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. So mas maganda na i-check at i-monitor natin yung mga lugar na ating pupuntahan. Lalo na ho ngayong araw ng Huwebes, no? August 28, mas maganda na lagi tayong naka-alerto. Kaya paulit-ulit kong pinapaalala kung kayo lalabas ng inyong mga kabahayan, lalo na sa hapon at sa gabi, magdala at ugaling magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban huyal sa mga biglaang magpag-uulan. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po.